Yun. So eksakto alas 12 guys. At ito na nga ang ating dream travel pupunta ng Ilocos Norte. And sana safe ang ating maging biyahe. So solo ride po ito, isang motor lang, though may kasama tayo, no? Kaya sana maging safe ang ating biyahe. Actually di na natin papakialaman yung distance. Ang papakialaman na lang natin ngayon yung oras, kasi yun naman ang ating i-consider dito. So panaka-naka lang, pa-update lang ang ating gagawin. Siguro by arko-arko ganun, kasi we have limited battery, isang battery lang ginagamit natin. So ride safe sa atin, and of course na makarating tayo ng ligtas. This is Papa Rods or Papa Rods Vlogs Imas. Almost 50 minutes ay nakarating na po tayo dito sa may Bawang intersection, ang familiar or ang famous na Bawang intersection. Yan, na kung saan ito nang palatandaan mo kung ikaw ay dumaan ng Nagilian Road, kung ikaw ay pupunta ng Pangasinan, kumaliwa ka, pupunta ka ng Lawag, Vigan, kumanan ka. So this time kakanan tayo, no? So ganito lang, update lang para ma-conserve natin yung ating battery. Let's go! And for another 30 minutes ay narating na natin itong Ilocos Sur Arc. Yan, ano, so bayan ng Ilocos Sur. Alright, so dito muna tayo magpapahinga saglit. Siguro mga konting ano lang, konting super saglit lang, ano? Mag picture lang tayo. Yan. So let's go. Picture tayo, tas konting inat-inat ng kaunti siguro, no? So let's go. Alright, so at exactly 2 hours and 7 minutes from our takeoff sa Ilisan kanina, ano, ay narating na rin natin ang Candon, Ilocos Sur. Yan ang isa sa mga pumusong lalawigan, hindi naman kaya munisipalidad ng Ilocos Sur, Kapuso, ano. Kaya nakatuloy-tuloy lang natin ito hanggang Vigan. Tapos sa Vigan, try natin mag-rest na naman kung pwede tayo makapag-rest. Siguro kape-kape, no, coffee break kung nasa Vigan na tayo. So let's go! Alright guys, so nasa Vigan na tayo after 2 hours. So sakto, siguro mga alas 3 na ngayon. So 3 oras din yung biyahe natin from, so yan yung Vigan Arc. Pero ang way natin pa ganun, padiretso tayo. So konti-konting update lang. So water break muna, and then kain muna ng tinapay, then let's go ulit mamaya. So yun, isa sa mga features talaga na maganda dito sa Ilocos guys, ano, itong kanilang tulay na well lighted, ano, grabe, napakaganda. Kahit simple lang yun, no? Simpleng tulay lang pero napakaganda. Grabe, ngantok na rin ang kalaban guys, kasi syempre alas 12 eh, kanina pa tayo alas 6 gising na gising, tapos sinundan pa ng racket, diba? Tapos tayo alas 9, tapos diretso na dito. Grabe, laban na laban. So 3:40, yan. So 3 hours and 40 minutes na tayong makatakbo sa kalsada. Walang tulog. So it is really risky and it is really dangerous guys, ano? For you to drive without enough rest. Total nandiyan dito. Thank you sir. Thank you. Sir, medyo matagal yan ha. Naka super night kasi.
Yan. So, nagpicture lang tayo saglit. Napakabait ni sir. Talagang kinuhanan pa tayo, ano, kanina doon. So, ito na. Ilang minuto na lang ay nasa Poway na tayo, guys. Ano? Kung saan ang ating first stopover. Pero, napaagaan na tayo ng dating. Kasi maganda sana pagka-saktong, ano. So, may time pa tayo mabidlip. So, idlip muna tayo doon, ano, sa Poway Church. Somewhere doon malapit. So, ito na. Ang umpisa ng ating Ilocos Norte journey. Let's go! So, morning guys. Dito tayo ngayon sa may Poway, sa may Ilocos Norte. So, ito nililigpit natin yung ating pinaghigaan. Kasi dito tayo mismo sa may harapan ng Poway Church. You know? Kasi dumating tayo dito mga alas 4. Ayan, kaya namidlip muna tayo dito. So, ngayon, time check, mga 5:30 ng umaga, and today is Sunday, kaya narinig ninyo sa ating likuran, ito ay ang bells mula po sa Poway Church mismo. So yun po yun. The oldest church in the Philippines, ladies and gentlemen. So yun. Good morning. So tamang-tama, we are lucky rin kasi nakabukas nga itong Poway Church ng napakaaga. So we will be having a chance na masilip ang loob ng isa sa mga pinakalumang simbahan dito po sa Pilipinas na matatagpuan nga dito sa Ilocos Norte. Alright guys, no, so papasok na tayo ng Marcos Museum. Di lang natin sure kung nakabukas ito ngayon, ano. Pero I believe sarado pa. Sarado pa. Ata ito, no. Sarado pa. So unfortunately hindi natin makita yung loob nitong Marcos Museum na to. So isa na lang ang gagawin natin, tayo kakain muna. Kung sakali, ayan, balikan natin kung sakaling kaya pa ng ano natin, ng oras natin. So kain muna tayo for the meantime. Kain. Yun guys, so unfortunately ay hindi na nga natin naantay na magbukas yung Marcos Museum dito po sa may Batak, Ilocos Norte. Actually magkalapit lang po sila kasi yung Poway or Poway ay magkatabing ano lang sila, municipality, ano. So babalik tayo ng Poway ngayon para doon na lang ituloy sa may Malacanang of the North, ano. Pero sana nakabukas yun, yung Malacanang of the North. Saka dagdag pa pala, pag pupunta kayo dito, make sure na bantay nyo ng mabuti, ano, kasi meron po silang traffic lights dito. Kala ko din nung una wala kasi hindi siya makita, yung pala meron, yan, oh, may traffic lights, hindi lang siya halata. Anyways, so see you doon na lang po sa Malacanang of the North. Let's go! Yan, and we'll be visiting Malacanang of the North. So I believe siya na malapit na kasi medyo marami-rami ng tao, no? So, oh wow, hindi, doon yun sa loob pa, Malacanang of the North. Pero maglalakad na tayo. Hindi, resort to eh. Diba? Ayaw nga maglalakad. So maglalakad talaga. Bawal ang ano, bawal ang motor. Alright, so Malacanang of the North, here we go.
Yun guys, no? So ito ang Malacanang of the North. Dito sa second floor nitong palace. Napakaganda dito. Actually, napaka-vintage talaga mararamdaman mo yung ginagawa nila noon or how they live noon. Maliban siguro sa mga modern na po na mga background dito, pero most likely yan ganito from the design, from the house. Siguro ang nirenovate lang nila dito just to preserve siguro lahat, kagaya ng pintura at ng ano-ano. Actually, siguro pag ganito lang yung pagdating bahay mo, tapos pagkadudungaw ka dito sa baba, ganyan, tapos biglang may ano sa'yo dito, may mga harana. O, dyan, no? Tapos haharanain ka, kakantang ka ng dumungaw ka. Dudungaw ka, siguro tatalong ka pa. Ng Malacanang of the North dito sa labas. So kitang-kita natin ang Poway Lake. Yan, and the beauty of this place guys sa labas. So yun guys, isa sa mga tourist attraction dito is yung sand dunes. So ito, dito tayo sa Once Reef. Ayan, ano, upang maitry nga itong kanilang sand dunes activities. Kagaya nga po ng ano, hi sir. Kagaya nga po ng sandboarding 4x4 at ng kung ano-ano pa, no? Yes, So, ma'am. so saan pa ba? Diyan. Sige po. So yan ang ating paprocess dito. Ating gagawin. Yung obes. So ang first step is to register. Yan dito sa kanilang registration booth na kung saan susulat mo ang iyong pangalan at ang bayad syempre kung magkano ay tumataginting na 500 pesos per head pag kaya ninyong punan yung laman ng isang 4x4. Pero pag dalawa lang kayo, like on our case, so you need to pay for the whole 4x4 which is 2,500 pesos guys. Kaya mas maganda sana pag may mga kasama kayo. So kaldagan na guys, ito na ang sand dunes activity nila dito sa Hawaii. So, In 500 meters, turn right. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Tunay na lulula, hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na humahanga. Sa suot na ikaw ay magdududa, ngunit sa kanya ang lang. And yun guys, what a great experience. Ano ang Once Reef Sand Dunes dito po sa may Poway, Ilocos Norte. Tip lang ano, para po sa mga balak itry ang sand dunes kasi talaga nakaka-enjoy naman talaga siya. Para kang nag-roller coaster pero nakasakay ka sa 4x4.
500 per head siya pag makukompleto nyo yung, kumbaga parang sa laundry ito parang per load, kumbaga ganon. Ngayon pag mag-isa mo or dalawa kayo ng kasama mo kahit sino, as long as hindi nyo mabuo yung 5, kailangan yung bayaran ng buo yung isang pick-up truck, no? Which is medyo mahal pagka on a tight budget kayo, no? Pero syempre alam niyo naman yung mga pupuntahan ninyo pagka nagplan kayo ahead of time. So yun ang isa ninyong i-consider, no? So 2.5 yung isang truck, so kailangan mo bayaran yung 2.5 isang truck pagka dadalawa kayo, mag-isa mo or tatlo kayo, diba? So kumbaga mas mapapabawas kayo sa bayad pag marami kayo, ganun siya no? Anyways, napakaganda experience po ng Sandun, saka napakabait po ni Kuya, ang driver at ang kanyang assistant na naging photographer natin and videographer. Napaka-bait guys, no? So talagang must try siya, pero kailangan mag-prepare lang kayo sa budget. So next stop natin guys, doon na po sa may lighthouse. Hindi talaga nawawala sa bawat no, Frank's Burger. Frank's lang po natin. Sunday everyone. Yun guys, so ito na, packet na po tayo sa Cape Bojador. Yun po yung lighthouse dito, no? So medyo packet po ito. Ayan, dito sa Cape Bojador. And of course, tip lang ulit. Ayan, as per my experience, kasi ako 1 bar na, Diyos ko, ang aking gasolina malapit nang maubos. So ito ay mga less than a liter na or siguro mga 1 liter pa siguro. Sige, sabihin na natin ganun. So kailangan natin maghanap ng pinakamalapit na gasolinahan. Kaya kayo guys, pag kayo po inaakyat dito, maghanap po kayo or maggasolina na agad-agad pag may nadaanan. Na pag pumalo na sa 2 bars ang ngayong gasolina, gasolina na agad-agad. So I believe mayroong dito. Ito yung kanilang parking space. Hindi natin alam pag pwede ang motor dito, hindi natin sure. Vehicle no entry. So hindi pwede ang hindi pwede ang dito, hindi pwede ang dito. Tanungin natin. Okay, hindi pwede ang motor. Oo, tanungin natin. Ay, pwede? Thank you. Yan, so pwede daw sa taas. Thank you. Pwede daw. So yung mga naglakad, Diyos ko, para silang nagpenitensya. Sobrang init, tas napakalayo. Dito we are given permission to travel ng nakamotor sa taas, papunta sa Cape Bojador. Yung orange ang lighthouse ito. Though maganda rin mag-tricycle kasi you're giving help sa kabuhayan ng mga residente po dito. So ayun yung lighthouse. Nakita wow, observation natin one of the oldest lighthouse din siguro to dito. So ganat, ito na, parking na. Thank you boss, thank you. Uy, tama-tama kasi lilim ang ating pardahan. Nice one. Alright.
Alright guys, so nakapunta na nga tayo sa Cafe de Bojador or Cafe Bojador. Yan ano, at sobrang layo. I mean, sobrang taas, nakakahingan. Ingat po kung maglalakad ka talaga guys, ano, napakalayo po niyan. Dahil nga, hindi naman siguro sa sobrang layo, no, pero mainit. Kaya medyo nakakapagod. Ayan. So, again, may mga tricycle naman dito na akyat baba. No? Iakitid kayo at susunduin kayo kung kailangan. Ano? Mabilis naman po yung balikan ng mga tricycle natin dito. Ano? Oo. Bilis lang. Ano, bes? Bilis lang dito. Kaya nga. So yan, next stop natin is sa may Bangi Windmills. Ayan, medyo malayo-layo pa siya, no? Para tayong nag-endurance talaga sa mga checkpoints natin. So it is almost a 2 hours ride magmula po sa ating destination dito, no? So let's go! Ayun guys, no? So papunta na po tayo ng Bangi Windmills. So nakikita nyo na dito sa, ewan ko kung nakikita sa camera, no? Pero sa left side natin ay tanaw na po itong windmills, no? And which also makes sense kasi malapit na po tayo as per our maps. 16 kilometers na lang po siya, no, sa ating destination na Bangi Windmills. So tanaw na natin siya na talagang nakakalula talaga sila sa laki guys, no? So yun, no? Ayun na guys, so palaki na sila ng palaki. Ayan, ayan, no, nasa gilid natin. Sana nakikita nyo ng maayos, no? So palaki na sila ng palaki, ibig sabihin palapit na tayo ng palapit. Siguro to, kung hindi ka familiar, siguro magugulat ka talaga kasi akala mo they are giants talaga, no, na electric fan or what. Pero grabe, these wind turbines, ano, grabe, oh, makalaki guys, nakakalula. So far kasi sa akin, no, as per my as per my experience kasi, no, ang nakikita ko pa lang na malaki para sa akin is yung sa Bayambang, yung Saint Vincent de Ferrer. Ano, pero ito grabe, malalaki ito, ano? Huwag na dyan, napakaganda naman ng Ilocos Norte ito. Picture pa sana kami dun sa may view deck, no, pero huwag na. So, maraming ganun sa atin sa Baguio, Charis. Ito naman, maraming ganun sa atin sa Baguio, yung mga ganung view, no. So doon na lang, grabe ang ganda ng daan dito. Pero makikita nyo guys na yung mga napinsala ng bagyo, mga nagtumbahang mga puno, mga nagtumbahang kung ano-ano. Pero overall napakaganda pa rin dito guys. We're so glad na umaga kami nadaan dito, no? At we are given chance to experience yan ito. Parang wala naman tao dito. Mga pumupunta-punta. I mean, wala ba yung dun sa ano, parang meron kasi yun, parang pinagpipicturean talaga nila. So yan na guys, ano, ang ating windmills. So ilapit natin dito. Yan, para mapicturean natin ang ating motor kasama ang wind turbine na iyan. Siya ang pinakasikat na wind turbine dito kasi siya madalas, ano, pinagpapapicturean ng karamihan. Alright guys, no, so ang ating next stop ay Patapat Bridge, no, sa entrance lang naman sa Patapat Bridge, no. Tama-tama actually yung itinerary natin. We are almost sa ating destination, ang Pagudpud, no? So ito na, Pagudpud na, Pagudpud Welcome Arc na, ladies and gentlemen. Pagudpud Arc na. Uy, titigil din sila. Pagudpud Arc na. Marami nagpipicture mga kaibigan. Maraming nagpipicture. Pero, yeah. Saka na tayo, pagbalik na.
Galing. Importante yung patapat. Video ka na. Oo, naka-video yan. Guys, alam nyo no, itong daan na to, parang natatanda ko dito madalas may mga nagda-drag race. No, sa mga content nila. Dito kasi tingnan nyo naman yung stretch. Napaka-stretch niya guys. Piga akong gusto mo dito. Diba? Sagarin mo motor mo dito. Dito yun ito yung spot na yun Dire-diretso Anong gagawin mo pag makita ka ng daan na ganyan? Pigayin mo! Diba? Yun Pero syempre pigaw here. Yun Well guys, the view here is really stunning. Grabe. Grabe guys. The view here is really stunning. Just wow. Just wow guys. Diretso muna tayo dun sa sa patapat talaga na tapos. Just wow guys. Grabe, ang ganda. Ano masabi guys, ang ganda talaga. Pili ko yan. Yun nga. Yun na. Di lang puro kapugian. Best, picture. Oh, tari niya ate Bukod. Guys, so ngayon papasok na po tayo sa Blue Lagoon. Dito po sa Pagudpud, Ilocos Norte. So pagdating natin doon, maghahanap pa tayo ng unit na ating pwedeng rentahan or ating pwedeng tuluyan kasi medyo pagod na rin tayo, burnout na rin tayo ngayong hapon. Bukas na kasi tayo ng umaga aalis, babalik po ng Baguio. So for the rest of the day, magre-rest tayo, magre-relax tayo later on, so yun. And there you go guys, so thank you so much for joining us for a short DIY Ilocos Norte ride. Yan, so marami-rami din tayong napuntahan. So ngayon, yan, ang gagawin na lang muna natin please subscribe sa aking YouTube channel and to my other social media accounts. Ito po si Papa Rods or Papa Rods Vlogs. Imas, bye bye.